Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat ng mga kapatid na Kristiyano at sa mga hindi pa Kristiyano. Itong mensaheng ito ay para po sa inyo. Sa mga hindi pa po masyadong nakakilala sa ating Panginoon. Maraming tao ang nakakarinig ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi pa talaga nila masyadong kilala ang ating Panginoon. Akala ng iba ay gumagawa lang ito ng milagro ang ating Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia sa John 1, chapter 1 and 14, ang salita ay Diyos, at ang salita ay naging tao. Ibig sabihin, mga kapatid, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya basta tao lang, mga kapatid, kundi mga mananampalataya at saka hindi pa mananampalataya. Siya ang anak ng Diyos na naparito, para sa atin, para sa iyo, para po sa ating lahat. At bakit siya naparito? Anong purpose niya? Sa John 3:16, ang sabi doon, sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Okay? So dumating si Jesus dahil mahal po niya tayo, mga kapatid. Kasi yan po talaga ang katotohanan kung bakit siya naparito. Dumating siya dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Pero sa Romans 3:23, lahat po ay nagkasala. Lahat po tayo nagkasala. Wala pong exempted sa mata ng Diyos. Lahat tayo nagkulang sa Diyos at ang kabayaran ay kasalanan. Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang physical na kamatayan, kundi hiwalay sa Diyos magpakailanman. Pero hindi po tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Amen. Sa Romans chapter 5 verse 8, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Okay? Nang si Kristo ay namatay para sa atin habang tayo ay makasalanan pa. Hindi kanya hinihintay na maging mabuti. So, minahal kanya kahit makasalanan ka pa. So, sa unang Pedro, chapter 2, verse 24, siya mismo ang nagdala sa ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa cross. Binayaran ng ating Panginoong Kristo ang ating utang. So, nagkaroon po tayo ng kalayaan, para kapatid. Sa ating mga, dapat tayo po ang magbabayad sa kasalanan ng ating nagawa, pero hindi po natin kaya yon. Kaya ang tanong, paano ka maliligtas? So sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sumampalataya ka, maliligtas ka. Hindi ka inaanyayahan ng isang relihiyon, hindi ka inaanyayahan, kundi inaanyayahan ka niya sa isang relasyon. Dapat mayroon tayong relasyon sa ating Panginoon. At kailangan tanggapin natin siya sa ating mga buhay. John chapter 1 verse 12, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya, pag tinanggap natin ng Panginoon, magkakaroon tayo ng karapatan na maging anak ng mga kapatid. Once na tinanggap natin ng ating Panginoon, 2 Corinthians chapter 5 verse 17,
ang sino mang na kay Kristo ay bago nilalang. Kaya simula ngayon, may bago ka ng buhay kasama po ng ating Panginoon. Kaya, kung ikaw po ay nanonood sa mensaheng ito ng ating Panginoon na nais iparating sa atin, kung hindi mo pa tinanggap ang ating Panginoon, maaari ka po bang sumabay sa aking maiksing panalangin? Sabihin natin sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko na ako ay nagkasala. Naniwala ako na namatay ka para sa akin at nabuhay ka bang uli sa ikatlong araw. Tinatanggap kita, Panginoon, at tagapaligtas ko. Baguhin mo ang buhay ko, Panginoon, sa mga oras na ito. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking tagapagtanggol. Salamat sa cross ng Kalbaryo na kung saan inaalay mo, Diyos, ang iyong buhay para po sa amin. Kaya Lord, sa oras na ito, tinakatanggap ko po na ikaw po ang aking personal na tagapagligtas sa aming buhay. Kasi sa oras na ito, Panginoon, ako po ay lalakad na nanaayon po sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Isang pagpalang umaga po, mga kapatid. God bless po sa ating lahat.